Sa isang tahimik na distrito sa Jombang, East Java, Indonesia, may isang tahanan na sa panlabas ay tila simbolo ng kapayapaan. Isang simpleng bahay na napapaligiran ng malalagong puno at sari-saring halaman. Dito nakatira ang isang lalaking hinahangaan ng kanyang mga kapitbahay. Siya ay palangiti, relihiyoso, aktibo sa choir, at tila walang itinatagong bahid ng kasamaan. Ngunit sa likod ng mga banal na awitin at maamong mukha, may nakabaon na isang madilim na katotohanan. Sa ilalim mismo ng lupang tinatapakan ng mga bumibisita sa kanya, may mga lihim na hindi lamang isa, kundi 11 piraso ng malagim na puzzle. Habang ang salarin ay patuloy na namumuhay ng normal, ang mga biktima niya ay unti-unting nabulok sa dilim, direkta sa ilalim ng kanyang mga paa. Ano nga ba ang dahilan ng salarin? Bakit niya ginawa ang mga pagpatay? Paano niya naitago ang mga pagpatay ng maraming taon? Sa paanong paraan natuklasan ang kanyang lihim? Kung nais mong malaman ng buong detalye, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, pili ng all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Very Idham Henyansha o mas kilala bilang Ryan Jombang ay ipinanganak noong February 1, 1978 sa Indonesia. Siya ay lumaking uhaw sa atensyon. Sa kanyang pagnanais na sumikat, sinubukan niyang pasukin ang mundo ng modeling at pagkanta sa Jakarta. Bagaman matalino, may kakaibang dilim na bumabalot sa kanyang pagkatao. Isang ugaling madaling magselos at mabilis magtanim ng galit. Ang kanyang paraan ng pagpatay ay brutal ngunit tuso. Halos lahat ng kanyang biktima ay pinukpok ng matigas na bagay sa ulo o sinakal hanggang sa malagutan ng hininga. Ang nakakakilabot, ang ilan sa kanila ay binaon niya sa ilalim ng tiles ng sahig, sa ilalim ng mga punong saging o sa bakanting lote sa paligid ng bahay ng kanyang mga magulang. Nagawa niyang pumatay at magbaon ng bangkay sa mismong bakuran nila habang ang kanyang ina ay walang kamalay-malay na naglilinis sa loob o kaya naman ay sandaling lumalabas ng bahay. Para itago ang amoy, sinesemento niya ang ibabaw ng hukay o kaya tinatamnan ng mga bagong halaman. Ang mitya ng kanyang pagkahuli ay nagsimula noong July 2008. Isang umaga, nabulabog ang Jakarta nang matagpuan ng 7 piraso ng katawan ng tao na isinilid sa 2 maleta at itinapon sa isang bakanting lote sa Ragunan, South Jakarta. Ang biktima ay kinilalang si Harry Santoso, isang manager na naging malapit kay Ryan. Dahil sa matinding selos matapos alokin ni Harry ng pera ang boyfriend ni Ryan kapalit ng pakikipagtalik, pinatay ni Ryan si Harry sa isang apartment sa Jakarta. Sa pagkakadiskubre sa bangkay, dito nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. Nalaman ng mga pulis na matapos patayin at pagpiraperesuhin si Harry, hindi nakapagpigil si Ryan, ginamit niya ang ATM card ng biktima para mag-withdraw ng pera at bumili ng mga mamahaling gamit, kung saan nakita sa CCTV ng bangko ang kanyang mukha habang winawaldas ang pera ng namayapa. Maliban dito, sinuri ng mga pulis ang call logs ng cellphone ni Harry. Ang huling taong kausap at nakasama nito bago mawala ay walang iba kundi si Ryan. Dahil sa mga ebidensyang ito, inaresto nila si Ryan. Sa pagkakaaresto sa kanya para sa kaso ni Harry, akala ng mga pulis ay isa lang ang biktima nito. Ngunit sa gitna ng interogasyon, dahil sa bigat ng ebidensya, bumigay si Ryan. Dito na lumabas ang nakakasindak na pag-amin. Sinabi niya na hindi lang si Harry ang pinatay ko. Matapos ang pag-amin,
Dinala ni Ryan ang mga otoridad sa likod ng bahay ng kanyang mga magulang sa Jombang. Isa-isang hinukay ng mga pulis ang bakuran. Ang mga kapitbahay na dati ay bumabati sa kanya ay napatulala na lamang habang isa-isang inaangat ang mga kalansay ni na Vicentius Evan, isang malapit niyang kaibigan. Pinatay niya noong 2007 dahil sa alitan sa pera. Si Grady, isang dayuhang Dutch citizen, nakilala ni Ryan sa Jakarta at inimbitahan sa Jombang bago pinatay at ibinaon sa parehong taon. Siguro Pramudyo, isang kaibigan ng pinatay din dahil sa personal na away. Ang mag-ina na sina Nani Kidayati at ang anak nitong 3 years old na si Sylvia Ramadani Putri. Pinatay niya ang dalawa at sabay na ibinaon sa iisang hukay sa kanyang bakuran. Si Ariel Somba si Tanggang, isang kaibigang lalaki na pinatay dahil sa selos at galit. Sumunod si Agustinos Fitrianto, isang miyembro ng isang organisasyon na nakilala ni Ryan. Si Sainal Abidin, isang lalaking nakilala niya sa pamamagitan ng social network. Si Muhammad Akoli, isa pang biktima na nahulog sa kanyang patibong ng pakikipagkaibigan. At si M. Asik, isang biktima na natagpuan din sa malagim na bakuran. Dahil sa nakalap na ebidensya at pag-amin ni Ryan, noong April 6, 2009, hinatulan siya ng PND-POC ng kamatayan o death penalty. Sa kabila ng pag-amin, sinubukan pa niyang mag-apela hanggang Supreme Court sa rason na siya ay may psychological disorder, ngunit ito ay ibinasura. Sa loob ng kulungan, tila hindi nawala ang kanyang pagkauhaw sa atensyon. Nagawa pa niyang mag-release ng album na pinamagatang My Last Singing at sumulat ng kanyang talambuhay. Sa kasulukuyan, si Ryan ay buhay pa at patuloy na naghihintay ng kanyang takdang oras sa death row. Isang patunay na habang binibilang niya ang kanyang mga huling araw, ang hustisya para sa 11 buhay na kanyang kinuha ay patuloy pa ring gumugulong. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Ryan Jombang. Ako po si G. Maraming salamat.